give a clap offering to the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God of Israel, the God of Moses, the God of Joshua, the God of Elijah, the God of Elisha, the God who doesn't change, the God of Peter and Paul and John. God, we give you praise. Salamat o Diyos sa kalayaan na kami makapagpuri sa iyong dakilang pangalan. Salamat o God dahil Ikaw ang tumawag po sa amin mula sa karimlan, dinala mo kami sa kaliwanagan. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan. Salamat maging sa napakagandang umagang ito na binigay mo sa amin. Salamat sa bawat lalaki at babae, bata matanda na dinala mo ngayon para sambahin ka. Lord Jesus, ngayong pong umaga, Panginoon, hinihiling namin ang iyong kapatawaran, igawad niyo po sa amin. Linisin niyo po kami ng iyong buhay at banal na dugo. Ayan niyo, Father Heart God, ng katwiran niyo ang siyang maghari sa aming kalagitnaan, sa aming mga buhay. I also pray, bless all the worship services of JA1 Church worldwide. Let your power continuously flow, God, upon all the pastors of JA1 as they preach your words today sa iba't ibang sulok ng mundo. Salamat po. And also, God, I pray, anoint your speaker today as she deliver your message, oh God. Let the people heart, Lord, mapuno ng faith and the courage and strength. Thank you so much, Lord, and protect all our brethren who are still on their way here. Bring them here safe and sound. Salamat po, God. To God be the glory in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen and Amen and Amen. You may be seated, please. Good morning. Let's declare Luke 4:18 and 19. Go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, is the anointed one, the miracle-working God. Amen? Praise God. Oh, J1 culture. Okay, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ and I'm not extreme. Good morning. Okay. Meron po tayong speaker ngayon. Okay, hindi po ako magpipreach. At ang ating pong speaker ay kilala nyo na rin naman. At siya po ang pastora po natin sa Sydney, Australia. Alright, at siya po ang aking pong bunsong anak. At ngayon ay may pamilya na siya at siya ngayon ang assigned sa ating pong JA1 Sydney. Alright, at let us give my daughter, God bless you, welcome, Pastora Zoelyn Gonzalez de Castro. Praise God. Hi, kamusta po tayong lahat? Magandang umaga sa ating lahat. Sino pong excited? Talaga ba? Excited? Sino may katabi mo ka bang excited yan? Para pong napilitan kasi ang aga. Good morning po sa ating lahat. Ako po ay sobrang excited because I believe that the Lord is gonna do something tremendous at this moment. Amen po ba? Alam niyo po yung culture. Sino po yung first-timers? Pwede po makita yung kamay ng mga first-timers. Kindly raise your hand. Oh, the first-timers. Hello po. Welcome. Pwede bang palakpakan natin ng Diyos na buhay? Wow, we appreciate you. Thank you for coming. It's our honor and privilege that you guys are here. And kanina po pinag-usapan yung sinabi po ni Bishop Art, yung Luke 4:18-19 and also the culture. But I'm gonna share to you a little bit about the culture of our church para naintindihan nyo kung ano bang pinasok kong church. And also, para sa mga matagal na, baka naman kasi sa ulo lang natin, pero hindi natin ina-apply. Tama ba? Okay? I am a blessing. Ibig sabihin po nun, hindi ka pabigat. Sabi mo sa katabi mo, partner, hindi ka pabigat.
Ayan, okay? Hindi pa bigat. Next, I am anointed. Kapag nanghihina ka, alalahanin mo si Jesus Christ nasa loob mo. Ba't ka pa manghihina? Amen? Next, I am a deliverer. Hindi po yung delivery boy, Hindi food panda. Okay? Deliverer. I am a deliverer. You deliver people towards the calling. Kung anong pagkakatawag ng Diyos, dinadala mo sila from darkness to light. Amen? Next, I am a good follower. Sabi mo sa katabang partner, bawal ang pasaway dito. Diba? Pag sinabing, bawal lumabas, bawal lumabas. Hindi po ako si Kim Chu, okay? Next, I'm a good follower. I don't destroy, I build. Sa church na ito, bawal ang chismis. Sa mga mahilig mag-chismis at matagal ka na dito sa church, utang na loob. Kung tunay kang JA1, ang kaya mo lang i-chismis sarili mo, hindi ibang tao. Amen ba? Palakpakan natin si Lord. Paano po yung pastora? Ang ichinichismis ko ay yung ginawa ng Diyos sa buhay niya as testimony. Alam mo, si kapatid ganito yung ginawa ng Diyos sa kanya. Grabe, pinagpala siya ng Lord. Dati lubog siya sa utang. Pwede yun ang chismis. Bakit? Nabibigyan ng luwalhati si Lord. Tama ba? Pero yung mga chismis na, ulamog, ang church na ito ay bawal ang chismis. Amen ba? Hindi lang yun. Ang church na to, bawal ang condemner. Ano yung condemner? Alam na nga niyang nagkamali siya, ididiin mo pa. Wow, amen talaga. Kabataan yun. Sigurado ako, kabataan yung nag-amen na yun. Alam na niyan, matalino yan. Sabi mo sa katamang partner, matalino ka kasi. Alam mo ang tama at mali. Tama ba? Alam na niya nagkamali yan. Kaya wag mo nang idiin. Masasaktan lang yan, magkaka-inner wounds lalo yan. Tama ba? Tama na yung sabihin mo, alam mo naman yung nagawa mo, mali yun. Kung hindi niya alam, explain mo lang. Pero yung uulit-ulitin mo, ikaw kasi. Parang ang sarap na lang umalis sa bahay, no? Parang ayoko na lang umuwi ng bahay, ito na naman naririnig ko, ganyan, di ba? Next, ano pa po ba? Ay, bawal po dito ang judger, okay? Nanguhusga. Wow, grabe yung amen na yun. Parang ramdam na ramdam ko mula sa kaibuturan ng inyong puso. Sa church na to, bawal ang nanghuhusga. Bawal ang mag-compare. Amen ba? Palakpakan natin si Lord. Kaya nga naibigay ang culture na to para umayos yung mga ugali natin. Paano po, pastora, matatanggal ang pagiging judger? Madali lang yan. Huwag ka masyadong mag-TikTok at saka maging manood ng Facebook, mag-scroll. Bakit? Kakatingin mo yan, ay, ang pangit naman nito, ay, ganito, ay, ang taba naman niya, ay, diba, ang dami nang nasabi. Paminsan titingnan mo, ay, buti pa siya, nakapag-ibang bansa. Malugi siya sana. Mga ganyan, sa inggit. Sa church na to, bawal yun. Sabi mo sa katawang partner, bawal yun. Ayan, okay? Sa mga marites, alam kong maraming mga marites pa rin. Naniniwala ako, kaya niyong lagpasan yan. I'm rooting for you guys. Okay? I don't destroy, I build. Next, I am not seasonal. Kahit anong season ang mangyari sa buhay natin, hindi tayo seasonal na Kristiyano. Yung kung saka ka lang mag-church, kung kailang, Lord, kailangan ko na ng tulong mo. Kapag nagpapala, saka na ako mag-church. Hindi tayo seasonal na Kristiyano. Yan po ang pinasok ninyong church. Amen ba? Next, I appreciate everyone and everything. Sabi mo sa katawang partner, I appreciate you. Talaga ba? Na-appreciate mo yan? I appreciate you. I-appreciate nyo, pangit man ang ugali, pangit man ang nangyari sa past mo, mabuti man, appreciate it. Amen ba? Next, I am part of something big. Sa church na to, bawal ang bibida-bida. Bawal ang pa-star. Sabi mo sa katabi mo, partner, wag ka masyadong pa-star. Ang star lang dito si Lord, wala nang iba. Amen? Next, I'm in partnership with Christ. Ang kapartner mo sa season na to, sa journey mo, sa buhay mo, ay si Lord. Amen? Next, I am not extreme. Ay, ano po ba I'm not extreme? Yung extreme sa, kunwari,
ikaw ay banal na banal. Talagang papakita mo, hindi ka makabasag pinggan. Sa loob mo, ang dami mong kulo, ang dami mong mga ginagawang kasalanan. Basta ipinapakita mo, religious ka. Hindi po yun ang kabanalan. Ang kabanalan po, nakikita yan sa bunga, the fruit of the Spirit, the love, the joy, the peace, the patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Yan po yun. Amen ba? Ano pa po? Sa I'm not extreme, ay okay lang magkasala. Nandiyan naman ang biyaya ng Diyos. That's extreme. Do not use the grace of God as license to your sin. Because the grace of God is the tool for God for you to live in holiness and righteousness. Amen pa? Sino po natutuwa dito? JA1 siya. Palakpakan natin si Lord. Come on! Woo! Praise God. Actually, hindi po yun ang topic ko. Gusto ko lang pong himayin para maintindihan po nating lahat na masarap pala ang kultura na walang pangit. Okay? Na talagang nagtutulungan. Dito po tayo hatakan, hilahan tayo, hindi pababa. Hilahan tayo patungo kay Lord. Tayong bawat isa, cheerleader ng isa't isa. Come on, kaya mo yan. Makakalagpas ka dyan. Amen ba? Now, ang gusto ko pong i-share sa inyo is stay strong. Sabi mo sa katabi, partner, stay strong. Kailangan may feeling. Sabi mo, stay strong. Amen. So gusto ko po i-share sa inyo is about Moses. Si Moses po kasi, he received a special strategy from God. Ang ginawa niya po nung time na yon, meron pong bigla na lang nagkaroon ng battle. In the Old Testament, we can read the story of God's people and their journey from living Egypt. Galing sila sa Egypt, okay? Galing sila sa Egypt, and they entered the Promised Land. And inside nun, sa time ng Exodus nila from leaving the Egypt, going to Promised Land, ang dami nilang naranasan na battles. Okay? But God was with them. Today, I'd like to talk to you with about one incident. Madami po kasing incidents na nangyari sa Bible. If you are reading your Bibles with you, okay? If you're reading your Bible, marami pong battles na kinaharap ang mga Israelites. Tama po ba? I'd like to talk to you about this incidents in particular. One day, ang mga kaaway po ng Israel, ang Amalek, okay, ay umatake sa kanila. And Moses received this special strategy from God na kailangan niyang umakyat sa mountain of the Lord, okay? The mountain to pray. And Joshua had to fight in the valley. So before natin himayin pa ito, I'd like every one of us to declare or to speak or to read this word, Exodus chapter 17, verse 8 up to 16. Nandiyan po ba? Pakibasa, 1, 2, 3, go. Amalek came and fought against Israel at Rephidim. So Moses said to Joshua, choose men for us and go out, fight against Amalek. Tama ba? Tomorrow, I will station myself on the top of the hill. O, tatagalugin ko sa mga taong nahihirapan po sa English. No judgment here. Okay? Baka naman isipin nyo, hina sa comprehension. Hindi po pwede yun, ha? Balik tayo dito, okay? Nung time na yon, may isang grupo, Amalek. Isang grupo sila. Sila po ay isang parang tribo or isang lahi. Ayan. The Amalek came and fought Israel sa lugar ng Rephidim. At nung time na yon, si Moses po, sinabi niya kay Joshua, pumili ka ng mga tao na lalaban para sa atin against the Amalek. At tomorrow, ako naman, ipoposition ko ang sarili ko sa taas ng hill kasama ang staff of God in my hand. Yung staff, okay? Next, verse 10. Okay, basa po, go. Joshua did as Moses told him and fought against Amalek. And Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. And Moses held that Israel prevailed. And when he let his hand down, Amalek prevailed. Okay? Tatagalugin ko. Ngayon, si Joshua po na nun, sinabi niya, okay, ginawa ni Joshua kung ano ang pinagagawa ni Moses. Tama po ba? Ginawa ni Joshua, nakipaglaban siya. Si Moses at si Aaron, si Hur, umakyat po sila dun sa hill. In verse 11, ang ginawa po ni Moses, ngayon, tinaas niya. May hawak siyang staff, di ba? Habang nakataas sa kanyang kamay, nananalo ang Israel. At pag bumababa naman, nananalo ang kanilang kaaway. Verse 12, pakibasa, go.
But Moses' hands were heavy. Then they took a stone and put it under him, and he sat on it. And Aaron and Hur supported his hand, one on one side, one on the other. Thus his hands were steady until the sun set. So yun po ang nangyari. Napagod si Moses, at ngayon nagbigay sila ng support, nilagyan nila ng upuan, ng stone. At ngayon hinawakan nila yung kamay ni Moses. In verse 13, so Joshua overwhelmed Amalek and his people with the edge of the sword. Okay? So in short, nananalo na sila. In verse 14, pakibasa, go. Then the Lord said to Moses, write this in a book as a memorial and recite it to Joshua, that I will utterly blot out the memory of Amalek from under heaven. Verse 15, Moses built an altar and named it, the Lord is my banner. And he said, the Lord has sworn, and the Lord will have war against Amalek from generation to generation. Ako po'y excited. Sino po excited dito ngayon maghimay? Sino dito naniniwala meron siyang matatanggap na kakaiba sa oras na ito? Sige, palakpakan mo si Lord kung naniniwala ka na mahimalang gagawin ng Diyos sa oras na ito. Come on, the best clap to the King of Kings and the Lord of Lords. Oh Lord, you hear this clap, you hear these praises. We believe, Lord God, you're gonna do something tremendous at this moment. Oh, thank you, Jesus. Woo, excited ako. Ngayon, how to stay strong? Paano po ba tayo mag-i-stay strong? Okay? We will learn lessons from the Battle of Rephidim. Maintindihan natin, marami tayong matututunan na lesson dito sa buong passage na ito. Number one, expect challenges even in rest. Sino po dito, nagpapahinga siya, yung okay lang naman, tapos biglang nagkaroon ng problema. Sino po nakaranas ng ganon? O, sige, huwag na tayo lumayo. Sino dito okay ka naman, bigla kang nag-call of nature. Nag-number 2, ay hindi nyo alam, napapoops kayo, di ba? Parang, ay, sakit na ako, di ba? Okay naman ako, nag-relax ako, biglang, yun, tinawag ako ng nature. O, example lang po yan. Sino mo dito, nakaranas naman na okay naman, relax naman, bigla na lang nagkaroon ng sakit karamdaman. Ang ibang mga, ang kapatid, ang kaibigan, ang magulang. Sino po nakaranas ng ganun? Yung okay naman lahat, tapos bigla na lang nagka-problema. Sinasabi ko po sa inyo, you need to expect challenges kahit nagpapahinga ka. Sabi po doon sa verse 8, then Amalek came and fought against Israel at Rephidim. Ano pong relationship ng Rephidim na to? At saka ng Amalek, anong relationship nito? Alam niyo po ibig sabihin ng Rephidim? Gusto niyo po malaman ang meaning ng Rephidim? Rephidim means resting place. It means the place of rest. Ito pong location na to kung saan sila ay nag-camp mula from Egypt. At dito din nangyari yung matinding battle with Amaleks or Amalekites. At ito po yung kung saan, yung lugar na humingi sila ng milagro na magkaroon ng tubig. Nagigets po ba natin? Kaya po ang Rephidim ay kahit nagpapahinga ka, hindi mo alam merong mga challenges na nag-a-arise. The moment you become comfortable, that's the moment when the Lord will challenge your faith. Kaya kapag komportable ka na sa buhay mo, i-expect mo may gagawing testing sa'yo si Lord. Ay, pastora naman, ayoko naman po ng pagsubok. Ang pagsubok po ay pampalalim kay Lord. Kapag naging relax ka na, ang magiging Diyos mo ay ang pagiging relax mo at kayamanan mo. Malilimutan mo si Lord. Kaya ano gagawin ng Diyos? Bigyan kita ng challenge para kumapit ka sa akin. At alam nyo, ang gusto kasi ng Diyos, lagi tayong kapit sa Kanya. Kahit anong season. Tama po ba? So, ibig sabihin, kahit nagre-rest ka, kahit wala kang ginagawa, may kayang ibigay sa'yo na challenge si Lord. Sino dito gusto niya ng challenge? Talaga ba? May mga times na, Lord, magiging busy ako para walang challenge. Hindi pa pwedeng ganun. Hindi pa pwedeng mediocre ang buhay mo. Ano ibig sabihin ng mediocre? Yung ano lang, sakto lang.
Yung walang progress, lahat tayo kailangan nagpo-progress. Lalo na sa relationship natin kay Lord. Alam niyo bang napakalapit ng dumating ni Lord? Kaya dapat mas lalo tayong mag-double time na, Lord, I want more of you. Gusto ko malaman kung ano kalooban mo sa akin. Amen ba? So the moment na maging komportable ka, yun ang moment na kung saan bigla na lang may dadating na challenge. At pag may challenge, napakasarap. Lord, salamat kasi may gagawin ka pa, hindi ka pa tapos sa buhay ko. Amen ba? Number 2. Pakibasa. Take your position in God's presence. Take your position in God's presence. So, Moses said to Joshua, choose men for us and go out, fight against Amalek. Tomorrow, dadalhin ko yung sarili ko sa hill, kasama ang staff of God in my hand. Si Joshua, ang ginawa niya, siya ang tagalaban. Si Moses aakyat sa hill. The thing is that you need to station yourself on top of the hill with the staff of God in your hand. Ano yun, pastora? Aakyat ako, nandito ako sa baba. Aakyat ako literal? No. Ang sinasabi ng Diyos sa atin, umakyat ka sa presensya ko. Kapag may challenge, ang una mong dapat gawin ay umakyat. This is the thing. Si Moses, pwede naman siyang sumali kay Joshua. Tama ba? Pwede siyang makipaglaban. Tama ba? Kulang sila sa manpower eh. Kailangan nila ng may lalaban pa. Pero bakit pinili ni Moses na umakyat? Kasi yun ang bagong strategy ni Lord. Hindi porket may problema ka, head-on, lalabang ka. Nang literal. Nang talagang, dire-diretso ka. Alamin mo muna, Lord, wait lang. Anong gusto mong gawin ko sa situation na to? What do you want me to do? Hindi lahat ng laban sa buhay ay kailangan mong dire-diretsahin. Ang kailangan mo muna lumapit kay Lord. Station yourself kay Lord. This is the thing. Alam niyo po, meron kay Moses, meron siyang staff. At ang tawag niya doon, hindi niya yung staff. Staff of God. Staff yun ni Lord. Alam niyo po yung isura ng staff? Tungkod siya. Right? May tungkod siya. Yun ang gamit niya noon siya ay nagtetend ng sheep. Anyways, ang ibig sabihin po ng staff, divine authority and leadership. Kung aakyat ka sa presence ng Lord, kailangan hawak mo yung authority mo. Lord, alam ko, anak mo ako, ito yung authority ko. Binigyan mo ako ng authority over this. Kaya kung aakyat ka sa presence ng Lord, huwag mong kakalimutan ang staff mo. Amen ba? When Moses is called to lead the Israelite out of Egypt, ang ginawa ng Diyos, nagpakita siya sa burning bush. Noong time na yon. At ang Diyos ay nagbigay ng command kay Moses na gamitin ang staff para mag-perform ng signs, wonders, and miracles. Again, the staff means divine authority. Kung may problema ka, sinasabi ko sa iyo, kapatid, may authority ka over that problem. Hindi sila ang last say. Yung staff na binigay sa iyo ng Lord, yung authority na binigay sa iyo ng Lord, sila ang may last say. Sige, palakpakan po natin si Lord. Imagine that staff. Yun yung staff na itinuro ni Moses at nahati ang dagat. Ganong tindi ng power. And I tell you kapatid, meron kang staff na binigay sa iyo si Lord. Merong authority ka na kaya mong lahat perform signs, wonders, and miracles. Hindi lang yan kay pastor, pati sa iyo. Amen po ba? Okay. Ano naman po yung hill? Ano naman po itong hill or bundok or burol? Hill means spiritual elevation. God's presence and protection. It also represents higher spiritual ground, bringing people closer to God. So kapag may challenge ka, aakyat ka sa bundok, aakyat ka sa presence ng Lord kasama ang staff. Go up to God's mountain, get inside God's presence, and lift your hands to magnify God's authority over your battles in life. Maraming battle sa buhay, ang kailangan mo lang gawin ay umakyat at itaas ang kamay sa Diyos. Amen ba? Number 3. Mabilis po ba ako? Number 3. Bring
zeal and praise with you. Ano pong zeal and praise? Hindi ko po naintindihan. In verse 10, si Joshua did, while Moses went up with Aaron and Hur. Ano po connection ni Aaron at ni Hur sa sinasabing, bring zeal, praise with you? Alam niyo po ba si Aaron? Si Aaron po ay kapatid ni Moses. At sila pong magkapatid ay from the tribe of Levi. Ang tribe of Levi, it means joined or attached. Si Levi po, okay, ang kanilang pinaka-ninuno, lolo sa tuhod, di ko alam kung gaano nakalayo. Si Levi po ay pangatlong anak ni Leah kay Jacob. At alam niyo po ba, ang tribe of Levi ay pinili ng Diyos na maglingkod bilang priests, bilang mga musicians. Kaya po yung modern day musicians natin, sila yung mga Levites. Alam niyo po ba na sila ang pinili ng Diyos to represent the firstborn? Ay, wait lang, pastora, naguguluhan na ako. Ano yung firstborn? Sa Israel po, lahat ng unang anak ibinibigay kay Lord. Maglilingkod yun kay Lord. Sino po mga panganay dito? Taas ang kamay. Ayan, mga feeling panganay kung makautos. Alam niyo po ba, ang mga firstborn po, yan po binibigay kay Lord. Kaya kung yung panganay ninyo, i-declare nyo lang, Lord, ang kuya ko, ang ate ko, binibigay namin siya kay Lord sa inyo, Lord, magtitiro siya. Amen ba? Yung mga panganay, binibigyan kay Lord. Pero dahil may Levites, ang mga Levites po ang naging representative ng lahat ng firstborn ng bawat tribes of Israel. At alam niyo po ba ang firstborn? Ang firstborn po ang may best blessing. Sige, palakpakan natin si Lord. Sila ang may best blessing. Kaya yung mga musicians natin dito, blessed na blessed. Amen ba? But this is the thing. This is the thing, ha? Ang Levites po, pinili sila because of their zeal. Pastora, hindi ko po naintindihan ano po yung zeal. Ang zeal po ay ibig sabihin, great energy or enthusiasm in pursuit of a cause or objective. Sa Tagalog, ay sa mas madaling pangunawa pala. Ang hirap itagalogin. Matinding passion, matinding desire na gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya sila Levites, dahil after sila sa kung anong gusto ng Diyos, hindi gusto nila. Mga musicians, after dapat sa gusto ng Diyos, hindi sa gusto mo. Tama po ba? Lahat po tayo. At alam niyo po ba, I remember way back before, nandun pa po tayo sa old church, meron pong mga group of missionaries from Indonesia after nung tsunami na nangyari dun sa Indonesia. Alam niyo nangyari? Na-meet po ni Rev Lynn at nag-declare si Lord sa JA1 Church. Ang sabi niya, JA1 Church is the firstborn. You have the best blessing. So si Aaron po, at tribe of Levi, ay nagsisimbolo ng zeal and passion. Tama po ba? Nasabi ko na po yun sa inyo. Ngayon, si Hur naman, siya ay from the tribe of Judah. Ang tribe of Judah, dyan po lumabas ang lineage ni David hanggang kay Jesus Christ. Si Hur po from tribe of Judah, si Judah po ang pang-apat na anak ni Leah mula kay Jacob. At ang ibig sabihin po ng Judah means praise. Praise. Kaya sinasabi ko sa inyo, sa ating pong lahat, kung aakyat ka sa presence ng Lord, ang dadalhin mo, Lord, I want you. I want more of you. I want to praise you. Hindi mo dadalhin yung, Lord, ito na naman yung problema ko, ganito, ganyan. Hindi. Ang dadalhin mo, Lord, sasamba ako. Naniniwala ako, ikaw ang bahala sa problema ko, basta sasamba ako sa iyo. Amen po ba? Bring your zeal, bring your passion for God's word, and your praise with you when you go up to the hill. Stay passionate. Huwag kang maghihina. Sabi mo sa katabi mo, partner, stay passionate. Ay, wow, walang energy. Stay passionate. Walang ka-passion, guys. Sabi mo, stay passionate.
Maging passionate po tayo kay Lord. Ang tanong ko, ano bang passion mo ngayon? Yumaman? Sinasabi ko po sa inyo, kapag yan ang hinahabol mo, mali yung motibo ng puso mo, hindi ka pa yayamanin ni Lord. Pero kung ang habol mo ay si Lord, ikaw nang hahabulin ng pagpapala. Amen ba? Praise God. Stay passionate about God's word and let praise fuel your strength. Paano ko nasabing praise will fuel your strength? Ano po ginawa ni Moses? Tinaas niya yung staff. At ano ginawa ng dalawa? Hinawakan. Hinawakan ni passion, hinawakan ni praise ang kanyang mga kamay para patuloy itong sumasamba kay Lord. Yan ang dadalhin mo paakyat sa presensya ng Diyos. Hindi yung problema mo, hindi yung battle mo. Hayaan mong magpuri ka. Bahala ka na, Lord. Basta magwo-worship ako sa'yo. Amen ba? Number 4. Keep your hands raised until victory comes. Huwag kang papayag na hindi ka pa nananalo. Lord, ayoko na tinatamad na, parang wala namang nangyayari, para ayoko na sumamba. Kapatid, kung kailan yun mong nararanasan, malapit ka na sa breakthrough mo. Amen ba? So it came about when Moses held his hand up, the Israel prevailed. And when he let his hand down, Amalek prevailed. Kaya kailangan lagi nakataas ang kamay mo. Hindi po literal Okay, papakita nyo, kilikili nyo, ganyan lang kayo. Hindi po literal. Keep your hands raised until the battle is over. Keep praising God and worshiping God until the battle is over. Amen po ba? Number 5. Hanggang 7 lang po ito. Find strength in support. Find strength in support. Sabi po ito sa verse 12, yung kamay po ni Moses, bumigat na. Sino po dito for a long time, pag nakataas, nangangalay na, bababa na. Tama po ba? Moses' hands were heavy, bumigat na kasi hawak pa niya yung staff. Then they took a stone, kumuha sila ng malaking stone at inilagay sa ilalim niya para siya makaupo. And he sat on it. Aaron and Hur supported his hand. Hinawakan po yung kanyang mga kamay on one side and the other side. Kaya po ang kanyang kamay ay steady lang. Kaya po steady lang. The thing is that si Moses po ay hindi alone. Hindi lang siya mag-isa. Kasama niya po si Aaron at saka si Hur. Sa totoo lang, pwede naman po si Moses mag-isa lang na umakyat. Tama ba? Pero sinama pa rin niya si Aaron at si Hur. Tama po. The thing is that, let your passion for God's word and your praise keep you going even if you feel like giving up. Kahit mag-give up ka, meron humahawak sa mga kamay mo. Hindi, kaya yan. Let that passion for God win this battle. Let your praise for God win this battle. Amen ba? This is another thing. We also need someone to help us. Kailangan mo ng tulong. Sabi mo sa katabi mo, partner, kailangan mo ng tulong. Huwag kang magsolo. Sino po dito nasa anointed group na or small groups natin, life group? Taas ang kamay. Sino yung hindi pa? No judgment taas ang kamay. Sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, kung wala ka pa sa isang accountability group, sinasabi ko, kailangan mo ng tulong. Hindi mo kayang lumago ng mag-isa. Sinasabi ko sa inyo, lalago ka okay. Pero kailangan mo ng someone who will help you, support you. Amen ba? Kaya nga kasama sa culture natin Diba? Tulungan tayo dito, hatakan tayo patungo kay Lord. We need someone to help us to make us stable. Hold your arms up. Someone to uphold us with a word and cheer of encouragement. Kailangan natin ng ibang mga tao para tulungan tayo. Hindi kaya mo, ang Diyos ay nasa sayo. Ipagpe-pray kita. Ganyan tayo dapat. Yan ang culture natin. Amen ba? Okay, parang ayaw nyo. Kasi pastora, feeling ko imamarites lang ako. Hindi! Ang mga life group leaders natin, accountable yan. Kaya mga life group leaders, anointed group leaders, bawal lang marites. Tama ba? Pinapaalalahanan ko. Sabay-sabay ko na kayong tatamaan.
tayo po ay accountable. Hindi lang yun. Kailangan natin i-encourage. Kahit sabihin natin, Pastora, na napakatigas kasi ng ulo, ayoko na i-encourage. Keep on praying, keep on praying. Kasi ang Diyos naman ang magbabago, hindi naman ikaw eh. Si Lord ang magbabago sa Kanya, hindi ikaw. Amen ba? Kaya po ina-encourage ko ang bawat isa, kung wala ka pang AG or anointed group, join someone, join them, kasi tutulungan ka nila. No judgments. Amen po ba? Kaya tulungan tayo dito. Hindi lang basta passion at saka praise, pero kailangan mo din ng mga taong magiging accountable sa'yo. Alam niyo po ibig sabihin ng accountability? Alam niyo po yung accountability? Pag accountable sa'yo yung tao, kunwari, pagdating sa akin, example lang po, bawal ako ng sweets, bawal po ako ng dairy. Kunwari, bawal ako ng dairy or milk kasi may lactose intolerance ako. Kung bawal ako, may tagasaway ako, yung asawa ko. Bakit? Kasi ayaw niya akong mahirapan, ayaw niya akong masaktan. Tama po ba? Yan ang trabaho ng accountability. Pastora naman, pupunahin ako. Ayaw mo nun, may nagkikare sa'yo. Tama ba? Kesa naman sa, sige, gawin mo lahat ng gusto mo. Kung dyan ka masaya, sige lang. Tapos mamaya, wala na. Wala na. Anong gagawin ng accountability group leader mo? Sana pinagsabihan ko siya. Diba? Kaya tayo po dito, maghanap ka na ng someone that will become accountable for you. Someone that would help you grow. Amen ba? Surround yourself with people who will support and encourage you. Huwag kang mag-surround ng sarili mo sa mga taong hindi naman nakakatulong sa'yo. Amen ba? Lagi ka nang pumunta kay Aling Tekla kasi mare anong latest. Hindi naman nakakasupport. Wala lang, gusto mo lang tsumika. Di ba? Mga ganyan. Kailangan ang isurround mo sa buhay mo ay ang mga taong makakatulong sa'yo. Pagdating sa mga kabataan, isurround mo ang sarili mo sa mga tao na dadalhin ka kay Lord, hindi sa kasalanan. Amen ba? Number 6. Stand on a firm foundation. Stand on a firm foundation. Moses' hands were heavy. They took a stone and put it under him. Doon siya umupo. At may nag-support sa kanya. Alam niyo po ibig sabihin ng stone? Ng bato. Ang bato po, it carries a symbolic weight, representing the strength, the stability, and the foundation of faith. Yan po ang meaning ng stone. Yan po ang nire-represent ng bato. The strength, the stability, and foundation of faith. Kaya kung mababasa po natin, Matthew chapter 7, verse 24 hanggang 27. Gustong-gusto ko pong basahin ito ng bawat isa at nanamnamin po natin ito. Pakibasa po, 1, 2, 3, go. Anyone who listens to my teaching and follows it is wise, like a person who builds a house on a solid rock. Okay, stop. Ang sino man makinig sa turo ng Diyos at ina-apply ito ay matalino. Sabi mo sa katabi mo, partner, naniniwala ako, matalino ka. Kaya i-apply mo to. Tama ba? Sino po dito nagbabasa ng Bible? Talaga lang ha? Sino dito nagbabasa ng Bible pero hindi ina-apply? Kapag binasa mo, i-apply mo. Tama ba? Kasi ang daming mga tao, sige, makikinig ako ng mga preachings ni Bishop Art, makikinig ako ng mga preachings ng mga pastors, magbabasa ako, pero hindi naman nababago yung buhay mo. Hindi ka naman nagpapabago. Anong sabi? Sa verse 25, pakibasa, sa verse 26, jump tayo sa verse 26. Anyone who hears my teaching and does not obey, it is, ano sa Tagalog? Mangmang. O baka magmura pa kayo. Mangmang. Sabi mo sa katong partner, naniniwala ako, hindi ka mangmang. I-a-apply mo to. Pwede bang palakpakan muna po natin si Lord?
Kapag matalino ka, ito mangyayari sa'yo in verse 25. Kapag matalino ka, ina-apply mo ang word ng Diyos. Hindi porket lagi mo lang naririnig pero walang changes sa buhay mo. Kapag in-apply mo ito mangyayari sa'yo. Kahit dumating ang ulan, the rain comes, the torrents, and the flood waters rise, the winds beat against the house, hindi siya babagsak. Hindi siya magko-collapse. Tama po ba? Kasi ang foundation niya ay solid rock. At yun ang ginawa ni Moses, ang foundation niya ay solid rock, si Jesus Christ. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kapag mangmang ka naman, ito mangyayari sa'yo, verse 27. Kapag dumating ang baha, ang ulan, at malakas na hangin, babagsak lang. Kaya sabihin mo sa katabi mo, partner, apply din pag may time. O, kasama na dyan yung mga nag-a-apply na bagong graduate, ha? Masyado nang naparelax sa bahay. Mag-apply din kayo pag may time. Balik tayo dito. Allow other people to help you by sharing God's word. Make it your foundation. Maging pundasyon mo ay ang salita ng Diyos. Mag-build ka ng sarili mo sa salita ng Diyos. Hindi sa kung saan-saan. Ito pong problem sa atin. Nagbi-build tayo ng identity natin base sa approval ng mga tao. Hindi sa salita ng Diyos. Yun ang nangyayari po. Tama po ba? The lust of the flesh, name it. Lahat ng hilig ng katawan mo, lahat. Lust of the eyes. Uy, shopping. Uy, sale. Pride of life. Pag yan ang foundation mo, kahit nakarinig ka na salita ng Diyos, babagsak ka. Bakit? Kasi yun ang naging pundasyon mo eh. Dapat ang pundasyon mo ay si Lord, wala nang iba. Palakpakan natin si Lord. Build your life on unshakable foundation of God's truth. Dapat sa katotohanan. Sabihin mo sa katabi partner, katotohanan lamang. I want to help you and keep your arms lifted and tell you today, ito pong gusto ko sabihin sa inyo don't let your arms fall. Kasi God has not said His final word. Hindi pa nasasabi ng Diyos ang kanyang final word sa battle mo, huwag kang titigil sa pag-worship mo. Amen ba? Ang victory po ay para sa'yo. Sabi mo sa katabi partner, victorious ka na. The victory is for you. The promised land is before you. Nandyan yung promised land. Sino po dito, may pinangahawakan na salita ng Diyos. Lahat po tayo, merong mga promises kay Lord. For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, give you hope in the future. Pangako yun sa atin ng Diyos. Tama po ba? I remember the time, nung pong ako ay napunta sa Australia, lumipat po ako sa Australia, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng word, anong gagawin mo sa akin sa Australia? Bigyan niyo po ako ng word at may pinangahawakan akong word. Kaya pagdating ko doon, walang problema masyado kasi may word ako. Secured ako sa salita ng Diyos. Ang tanong ko, ikaw ba, hingi ka ng hingi ng blessing, may word ba sa'yo si Lord? Tama ba? Sa mga kabataan, Lord, bigyan niyo na po ako ng partner in life. Uy, nag-aaral ka pa. Bibigyan ng partner in life, dinaig mo pa yung mga ate at kuya na kailangan na ng asawa. Tama ba? Hindi mo pa kailangan ng asawa. Kailangan mo mag-aral at wag lumandi. Tama ba? Okay? Mga kabataan, pag natamaan, goods. Ang promised land ay nandyan na. You can do it. Kaya natin to. Stay strong. Kapag nag-give up ka, nananalo ang kaaway. Kaya nga si Moses, ang tagal niya nakaganyan eh. Isipin nyo, tomorrow I will station myself sa taas. Ibig sabihin, morning pa lang nandun na siya. At ano sabi dun? Hawak niya yung staff, hawak din siya ni Aaron at ni Hur hanggang lumubog ang araw. Maghapon siya, morning hanggang hapon, nagwo-worship siya, nagpe-praise siya. Ang tanong ko, kapag ba may battle, gaano ka katagal mag-worship kay Lord?
Gaano ka katagal na, Lord, I want you, bahala ka na sa battle na to, basta I want you. Gaano katagal? Amen ba? Giving up is for the enemy. It's not for you. Sabi mo sa katabi, partner, wag kang give up. You are more than a conqueror through Him who loves you. Sobra po akong na-excite sa number 7 para alam natin to. Remember that the victory is already won. Panalo ka na eh. Panalo ka na. Sabi mo sa katabi, partner, panalo ka na. Ano nangyari? Joshua overwhelmed Amalek and his people with the edge of the sword. Kanina po, hindi ko sinasabi sa inyo ang meaning ng Amalek. Pero sino dito gusto niya malaman ang meaning ng Amalek? Ang Amalek po, ang ibig sabihin niyan, it embodies the strength and the principle of law Yareh Hashem. Sorry, hindi nyo naintindihan. It means the lack of fear of God. Walang takot sa Diyos. Yan ang mga Amalek. Hindi takot sa Diyos, kaya gagawa at gagawa ng kasalanan kasi walang takot sa Diyos. And therefore, ang Amalek po ay nagrepresent ng power of darkness and evil in the world. Yan ang Amalek. At hindi ko alam kung anong Amalek ng buhay mo. Siguro, ang Amalek ng buhay mo, lagi ka na lang nangungutang. Uutang ka dito para ibayad doon sa kabilang utang. Uutang ka ulit sa kanya para ibayad pa ulit-ulit lang. O baka nakaisip naman ng idea yung mga mangungutang, ha? Yan yung Amalek mo eh. If you are battling depression, sometimes depression ay walang mukha. Most of the time, depression ay walang mukha. Hindi kita na depressed ka na. But I am telling you, kaya ng Diyos at this moment, instant matanggal yan. Kaya. But the thing is, do you believe? Do you believe na kaya ni Jesus instant? Kung ang nagiging battle mo ngayon, ang Amalek ng buhay mo ay pornography, I'm telling you, kaya ng Diyos instant mawala yung gana mo dyan. Kung ang battle mo ay lagi ka na nag-add to cart kahit wala ka ng pambayad. Diba? May dadating na Shopee, may dadating na delivery. Wala kang pambayad, uutang ka pa. Kung battle mo yan, sinasabi ko sa inyo, may mga ganong struggle kaya na Diyos instant matanggal yan. But the thing is, do you believe that you are victorious? Do you really believe? Kasi may ibang mga tao, okay, alam ko, kaya ko maging victorious, pero hindi nila pinipiling maging victorious. Kasi nasa isip nila, ay hindi ko kaya. The thing is that, kaya hindi mo kaya kasi nakatingin ka sa sarili mo. Nakatingin ka sa sinasabi ng kaaway sa'yo na hindi mo kaya. Nakikinig ka sa mga negative. Tama po ba? Kaya yung Amalek na yan, remember, sabi doon, Joshua overwhelmed. Ibig sabihin ng overwhelmed, na overpower niya yung Amalek. Kaya sinasabi ko sa inyo, kapag nag-worship ka, okay? Pag nag-worship ka, ma-overcome yung Amalek mo. Sinasabi ko po sa inyo yan. Kaya sino dito excited mag-worship kay Lord? Because we're gonna overcome our Amalek. Verse 14. Ito na po yan. Then the Lord said to Moses, write this on a book as a memorial and recite it to Joshua that I will utterly blot out the memory of Amalek from under heaven. Okay? Sa Tagalog. Sabi po ng Diyos kay Moses, isulat mo ito. Isulat mo ito as memorial at i-share mo ito kay Joshua. Si Joshua po is next generation niya. Hindi dapat hanggang sa'yo lang, pati sa susunod mong henerasyon, kung paano kayo naka-overcome. Amen po ba? So now, ito yung nangyari Joshua defeated Amalek, a symbol of evil, with the sword. Ang sabi ng Diyos, anak, I will utterly blot out. Ibig sabihin nun, buburahin ko totally ang Amalek mo. Walang tira. I want every one of us to prepare. Lord, ito yung Amalek ko. Prepare. Hindi ko po
hindi ko po aalamin sa inyo kung anong Amalek nyo. Pero alam nyo sa sarili nyo may Amalek kayo. Lord, struggle ko mag-isip, puro anxiety. Lord, struggle ko lagi ma-depress. Lord, struggle ko po lagi mangutang. Lord, struggle ko po lagi ay magwaldas ng pera. Lord, struggle ko po manood ng pornography. Lord, struggle ko po lahat ng mga negative. Isipin mo na yung Amalek. Kasi mamaya pag nag-worship tayo, there will be instant deliverance and healing na tatanggalin lahat ng Diyos, lahat ng mga struggles mo. Lord, struggle ko pong ibigay lagi ang sarili ko kung kani-kanino. Lord, ito po yung struggle ko, laging manira ng kapwa. Lord, struggle ko po, Lord God, magmarites. I'm telling you, if you believe that you are victorious, kaya ng Diyos instantly, mabago ka. Amen ba? Joshua defeated Amalek na ang sinisimbolo ay evil. At ang gamit niya, sword. Alam niyo po ba ang sword? Ang sword sa Bible, it means the word of God. Ang panglaban mo sa battle na to, salita ng Diyos. You're gonna worship and you're gonna declare the word of God. Kung wala kang salita ng Diyos, anong ipapanlaban mo? Tama ba? Pero mamaya may gagawin pa rin matindi si Lord. Si Jesus po, ang nagre-represent sa kanya dito sa battle na to, si Joshua. He is representing Jesus. At ano nangyari? Nakataas lang si Moses, yun yung binigay sa kanya na technique. Ito yung binigay sa kanya strategy. Anak, mag-worship ka sa akin. Ako nang bahalang lumaban dyan. Anak, mag-worship ka sa akin. Akong bahalang lumaban dyan. Amen ba? Jesus has already won the battle. Through Him, you are more than a conqueror. More than a conqueror. Ibig sabihin, you will conquer over lahat ng struggles mo. Don't forget your Joshua. Don't forget Jesus that has fought and already brought back the victory. He is the conqueror and you are more than a conqueror. Si Jesus, nung namatay siya sa cross, ano sabi niya? It is finished. Tinapos ko na pati yung future struggle mo, it is finished. Ang kailangan mo lang, anak, mag-worship ka sa akin, you stand on the victory. Believe, believe, believe. Last, ito po, in verse 15, Moses built an altar and named it, "The Lord is my banner." And he said, "The Lord has sworn, the Lord will have war against Amalek from generation to generation." Pastora, di ba kanina sinabi mo, the Lord will utterly blot out lahat. The Lord will remove all this. He will blot it out. Yes, pero maraming Amalek ang bawat generation, mga henerasyon. Tama po ba? Nag-gets po ba natin? Ang banner, the Lord is my banner. Banner means a symbol, authority, unity, and a rallying point for a group or nation na ang Diyos ang kanilang sinasamba. Si Lord dapat ang banner mo, si Lord dapat ang tinataas mo. Hindi ang sarili mo, hindi ang galing mo, hindi kung ano-ano. Si Lord lamang. Kaya stay strong. Sabi mo sa katabi mo, partner, stay strong. Andyan na yung promised land mo. Huwag kang papayag na mananalo pa ang kaaway. Nandyan na yung promised land. Amen ba? Shall we all rise? Sino po dito may natutunan siya? Sino po dito excited sa gagawin ng Diyos? This time, wag mo munang pakialaman yung katabi mo, pikit ka lang. Focus ka kay Lord. Wag mong chikahin. Sa mga nanchichika, sawayin nyo. Focus on God. Hingin mo kay Lord, Lord, ano yung Amalek sa buhay ko na gusto mong matanggal ko? Na gusto mong
ma-overpower through praise, through worship. Sige, pikit ka lang. Lord, at this moment, we believe you're here, God. We're just gonna declare Jesus over this Amalek, oh God. Oh. Jesus. Come on. Lord, i-reveal niyo sa amin ano ang Amalek ng buhay namin. Ano yung gusto mong ma-overcome namin, O God? Lord, alam namin, O God, na kahit nagre-rest kami, merong mga challenges na pumapasok. Pag nagre-rest kami, nagsuscroll lang kami, meron ng mga problem, O God. Lord, ayaw na namin. You have to say, Lord, ayoko na ng Amalek ng buhay ko. Lord, ayoko na nito, God. Come on, kausapin mo muna si Lord. Before we sing, kausapin mo si Lord. Come on. Lord, this is my problem. This is my Amalek. This is the thing that I want to overcome. I need you, God. Lord, kung may struggle po, Lord, may struggle ako sa pagsasabi ng totoo. Puro kasinungalingan lang sinasabi ko. Lord, sorry po. Come on. Ask God for forgiveness. Humingi ka ng tawad sa Lord kung nagiging glorified si Amalek ng buhay mo. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. And I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. This time, can you raise your hand as a sign na ikaw ay may hawak na staff that is authority over the Amalek? We're gonna declare this song, the bridge of this song. Believe na may gagawin sa'yo si Lord. Believe na matatanggal ang lahat, depression, anxiety,
Oh, I'm calling out all those depression, all those anxieties, all addictions, lahat ng mga yan, all kinds of struggles in self, lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life. I'm calling you out and I'm telling you, wala na kayong karapatan over these people. I'm not allowing you to overpower these people. We have Jesus who is the anointed one. And as we speak Jesus, we are declaring instant deliverance, instant healing, instant freedom. You know, the presence of God here is thick. Kung may struggles ka, itaas mo ang kamay mo. Lahat ng umaalipin sa mga taong ito, all kinds of sickness, depression, poverty mentality, paulit-ulit na kasalanan, lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life. I am not allowing you sa buhay ng mga taong ito. At the count of 3, you will leave each of these people. Three, 2, 1. Alis. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the dark, the door. Come on, alis kayo lahat. Jesus for my life, I speak the holy name, Jesus.
the praise. Come on, if you believe, if you believe. I'm gonna declare something to you. Taas mo ang kamay mo. Believe that you're gonna receive this. I would like to tell you today, you are courageous. You have the strength you need. The Lord has deposited that inside of you. Nasa loob mo na yan. You are not without resources. Blessed ka. You are not devoid of possibilities. Because what is impossible for man is possible for God. God has placed within you His Spirit, His presence, His life, His love. I believe with all my heart that you're going to climb the mountain, cross this tumultuous sea, pass over the other side, leave this tunnel, see the light break. Take courage, my friend. The Lord has not said His final word. Huwag kang titigil hanggat hindi nagsasabi si Lord ng victorious ka dyan. Oh, Jesus. And remember, that man's impossibilities are God's possibilities to act. Kung imposible sa'yo, sinasabi ko sa iyong kapatid, ipapakita ng Diyos sa'yo, posible. Yan ang rason, kaya naging imposible yan. Yan ang rason para ipakita ng Diyos posible. When we are at the end of our rope, it's an opportunity for the Lord to manifest His help that never fails in times of trouble. Yes, you are strong. Yes, you are courageous because the Lord placed it inside of you. I know and I believe. Be strong and courageous, for you are the one who will lead a lot of people to possess their promised land as well. Pagpapala ka. Sabi ng Diyos, anak, ikaw ang tinatawag ko. Tinawag kita, pinili kita. Taas dito ang kamay kung sino yung biglang naayos yung utak niya. May instant healing. Parang biglang, ay gumana ko. Nawala yung parang di na ako nag-aalala. I believe that is the power of God. Keep on praising God. Read the Word of God. Sige, taas natin for the last time ang ating kamay. And I'm gonna declare blessing. Lord, hindi nawala ng saysay ang instant healings ng mga taong ito. I am declaring complete and total freedom and deliverance in their lives. Thank you, Jesus. I release that blessing that comes from you. May nakikita akong mga bumababa na blessings. Kuha ka lang. Kuha ka lang. Ang itsura niya para siyang ulan. And God is showering His blessings to you. Sige, magpaulan ka sa presensya ng Lord. Paulan ka sa presensya ng Lord. Oh, we worship you. We receive.
refresh our soul, refresh our soul. Lord, salamat. Ginawa niyong good soil ang puso namin na ang salita mo na tanim ay lalago at magkakaroon ng maraming bunga. Everyone will become wise. We're gonna apply the Word of God. We're gonna meditate the Word of God day and night. We love you, Lord. We praise you and we adore you. We seal this prayer by your blood. Sa inyo ang papuri, parangal, pagsamba, natatanging sa inyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen.